Idineklara ng Iran ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz ilang araw lamang matapos mapirmahan ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Tehran at Washington. Giit ng Tehran, napilitan nitong muling isara ang mahalagang daanan ng mga barkong may dalang langis matapos magpatuloy ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon. Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. Due to the crimes of the Lebanon and the violation of the U.S. commitments regarding the ceasefire, the Strait of Hormuz is closed to all vessels again. It is emphasized that the Strait of Hormuz is closed. All vessels are ordered to not approach the strait. Nauna nang nangako ang Tehran na muling bubuksan ng Hormuz sa ilalim ng Memorandum of Understanding o MOU. Gayunman, nagbago ang posisyon nito matapos ang panibagong pagsiklab ng karahasan sa Lebanon. Noong Biyernes, naglunsad ang Israel ng malakihang airstrike sa timog ng Lebanon matapos mapatay ang 4 nitong sundalo sa labanan kontra Hezbollah. Umabot sa mahigit 80 ang nasawi sa mga pag-atake ayon sa mga otoridad sa Lebanon. Bilang tugon, nagdeklara ang Estados Unidos at Qatar ng panibagong tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ngunit wala pang isang araw ang nakalipas nang muling magpalitan ng pag-atake ang magkabilang panig. Ayon sa Israel Defense Forces, mahigit 50 rocket at projectile ang inilunsad ng Hezbollah laban sa mga puwersa nito sa timog ng Lebanon. Hezbollah once again attacked IDF soldiers operating in southern Lebanon to protect Israeli civilians. We lost 4 of our soldiers. They were killed while protecting their country. Sinabi ng Israel na ang mga pag-atake ng Hezbollah ang dahilan kung bakit nito ipinagpatuloy ang mga operasyong militar sa Lebanon. Giit ng Tel Aviv, ipinagtatanggol lamang nito ang sarili laban sa mga banta sa kanilang seguridad. These attacks by Hezbollah are violations of the ceasefire. They prove that Hezbollah's goals remain the same: to remain on Israel's borders and to plan and carry out attacks on our civilians. Ngunit binalik ng Hezbollah ang paratang at sinabing ang Israel ang unang lumabag sa tigil putukan matapos umano nitong subukang pumasok sa Ali Taher Hills malapit sa Nabatie. Sinabi rin ng grupo na may buo itong karapatang gumanti sa anumang pag-atake mula sa Israel. Samantala, tinutulan ng Estados Unidos ang anunsyo ng Iran na sarado ang Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command, nakapaglayag pa rin sa nasabing ruta ang dose-dosenang mga commercial vessels sa kabila ng babala ng Iran. Tinatayang mahigit 17 milyong bariles ng langis ang dumaan sa Hormuz sa loob lamang ng isang araw. Sa kabila nito, wala ring nakitang maraming bagong sasakyang pandagat na papasok sa strait matapos ang anunsyo ng Iran. Nananatiling kritikal sa usapin sa negosasyon ng Iran at Estados Unidos ang malaya at tuluyang pagbubukas ng Strait of Hormuz na dinadaanan ng malaking bilang ng mga barkong nagdadala ng mga langis sa iba't ibang mga bansa. Kaya't ang anumang pagkagambala sa rutang ito ay maaaring magdulot ng panibagong pagtaas ng presyo ng langis at enerhiya sa pandaigdigang pamilihan. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon.